tayo sa Toki Tokyo. Yes, beef. Hello. Smiling face. Meron tayong drinks. So, tara, let's eat. Kain tayo, guys. Pandan kay Dodo. Ubus niya na yung ano niya, gulaman niya. Nakapag-church na kami. Nagpapababa lang kami ng weather kasi mainit sa labas. Nakatawag ito nung papalamig lang din. No? Diba? Kaya kami nagpapalamig din, may mga kakain na mga aw-aw namin, uwi na kami. So, palamig muna kami. Ganap kami ng scrub suit. Dami makita dito. Lalo ko sana punta kaming Bambang. Kaya lang yung cash namin nasa Gcash. Wala kasi si Christian nasa retreat. Kaya walang magta-transfer ng fund namin sa piling ko sa aming bank account. Kaya magta-transfer pa rin ako gawin. Oo. Kaya hindi kami nakapunta ang bank-bank. Ako kami kontakin. Hi guys! I'm back! So ayan. Ayan, magluluto na tayo ng ating dinner. Kanina pa kami dumating. Kaya lang, naglaba muna ako kasi hindi na ako makakapaglaba bukas dahil may pasok tayo. So ngayon magluluto naman ako ng aming dinner. Magsisigang ako ng buto-buto. Pork buto-buto. Kasi kakapa-order ko pa lang ng gasol namin ngayon. Ngayon lang dumating yung gasol. So ayan, marami tayong ginawa ngayong araw na to. Naglinis lang tayo ng kaunti kasi medyo madumi na yung bahay natin. And nag-church tayo kanina. Ayan, wala pa si Christian. Kahapon umalis siya. Nagpunta sila ng Cavite. Ayan, umaten siya ng retreat sa church. So, kasama niya yung girlfriend niya. Nag-retreat sila sa Cavite. Kaya, iniintay ko maya-maya uuwi na din yun. Kasi, sabi ng girlfriend niya, pauwi na rin daw sila kasi sa, iniintay niya si Christian dun sa, iniintay niya kung saan sila i-drop off si Christian. Kasi may service sila, service sa church. Yan, palambutin ko lang yung aking kamatis. Tapos, igigisa ko lang ng konti yung ating pork and then, lalagyan ko na siya ng tubig. Ayan, nakapag-dinis naman ako ng kaunti dito and then, nakabili ko ng singkamas. Bukas babaunin ko to para meron kaming snacks ni Sarah. Ayan, kasi wala kaming dun bilihan ng snacks. Bahal magpag-grab. So, ayan. Ipaluto yung ating kamatis. Lutuin muna natin siya. Palaputin natin. Ayan. Maya-maya yan. Okay na yan. Tapos yung ibang mga paninda kasi natin, medyo hindi na siya po pwedeng itinda. Kasi hindi na nga tayo nagtitinda ngayon dahil may work tayo. Pumapasok na tayo araw-araw. So, gaya ng mga gulaman natin, pwede pa naman siya. Kaya lang, hindi na kasi tayo makakapagtinda, kumukuha lang siya ng space sa ref. Ngayon, meron pa tayong kamote, pwedeng-pwede pa siya.
Pero kailangan na natin siya i-dispose. Lugi ako rito guys. So, nagtinda ako. Kaya, ayan o, gulaman o. White gulaman. So, pwede pa to. Wala na talaga tayong magagawa. Tsaka itong ating nilutong sago. So, ayan. Kailangan na talaga natin silang i-dispose. Kasi, kakain lang sila ng space sa ref. Marami pa akong paninda dyan. May mga fishball, kikiams, speedball, chicken balls. Kaya lang, wala eh. Hindi naman pwedeng kainin namin lahat yun. Nakakaumay naman kung lahat kakainin mo. So, ayan. Medyo malambot-lambot naman na itong ating kamatis. Yung iba hindi pa malambot. So, papalambutin pa natin para manood siya dun sa ating mga buto-buto. Ito yung ating spare ribs. Yan. Binili kayo sa palengke. So, kailangan na natin silang iluto. Kailangan na natin mag-refill ng mga, ng mga ulam dyan sa ref kasi hindi sila pwedeng tumagal. So, tapon ko lang muna sa basurahan tong ating mga, mga gulaman at saka, plastic ko na lang kaya. So, ayan, i-plastic na lang natin sila lahat. Para, sayang to. Kaya lang wala eh. Wala tayong magagawa. Kaya lang tenga sila sa ref. Para maitago na rin natin yung mga lalagyan. Yan, lagyan na rin natin yung ating butso-butso, pork buto-buto. Yan, igisa lang muna natin yung pork para magmantika siya. Ayusin ko lang itong mga dapat itapon. Balikan ko kayo guys. So ayan, natapon na natin yung mga dapat nating itapon. Haluin muna natin ito. So maglagay na tayo ng ating sabaw. Yan. So papakuluan na lang natin ito para lumambot yung ating pork. Pero lagyan na natin siya ng pepper. Ayan. Lagyan natin ng pepper. Ayan. Haluin lang natin. And then, papakuluan lang natin siya hanggang lumambot yung ating pork. Saka natin ilalagay yung ating mga gulay. So, ngayon, magugas muna tayo ng ating mga pinaglagyan ng mga regado ng halo-halo para maitabi ko na sila. And then, kasi wala na akong time magtabi ng mga gamit namin. And wala na kasi akong time magtabi ng mga gamit ko kapag pumasok ulit ako sa Lunes. So, tuloy-tuloy na kasi yung ating work. Kasi meron kaming isang branch na magbubukas. Hihi! So, kailangan ko nang matuto lahat ng mga mga dapat gawin, dapat matutunan sa clinic para kasi ang alam ko, dalawa pa lang kasi kami. So, ang alam ko, isa sa amin ang mag-handle ng bagong open na branch. So, kaya sabi ni Sir, kailangan matuto na daw ako ng kung paano yung flow ng trabaho. Kasi kailangan nang mag-open ng isang branch. Since naghahanap pa si Sir ng isa pang, actually kailangan niya is dalawa pa. Dapat 4 kami sa isang branch, dapat 2 ang staff. Pero hindi lang naman kasi yan yung branch ni Sir. Pero yan kasi yung branch na siya talaga yung hahawak. Dahil meron talaga silang branch sa sa Bulacan. Doon talaga yung pinakamalaking branch. Dito sa Manila, ito nga yung ino-open ni Sir na branch siya. Kaya dapat ko na talaga siyang matutunan kung paano. Although alam ko naman meron naman akong idea kung paano siya ginagawa, paano yung mga dapat kong gawin, at saka yung mga hindi ko dapat gawin. Kasi nga, may training. May training naman ako
So, meron akong 2 weeks training. Ayan, kay Ma'am, kay Ma'am Almira. Wow. Nag-drop ng name. So, ayan. Sana hindi siya magalit sa akin. Nag-drop talaga ako ng name niya. Hindi, mabait naman mo. Siya talaga yung nakasundo ko. Hindi kagaya nung dun sa isang pinasukan ko. Grabe, akala mo tagapagmana ng clinic. Ngayon, balita ko, merong nag-away-away sila doon, kaya nag-resign yung isa. So, back to, na naman si Doktora doon. Back to hiring na naman si Doktora. Gawa ng, yung nag-away is, nag-resign yung isa. So, kailangan na namang humanap ni Doktora ng papalit sa kanya. Tsaka, ang maganda sana yung kay Doktora, kung nagpapapasok siya. Kaya lang kasi, hindi siya nagpapapasok. So, tapos sasabihin niya, dapat mapamiliarize mo kung paano anya yung flow ng trabaho, bla bla bla, ganun. Paano mo malalaman yung flow ng ng trabaho mo kung hindi ka naman papapasukin ka, madalang pa sa patak ng ulan. Naiintindihan ko naman na kaka-open pa lang niya, hindi pa ganun kadami yung pasyente, pero sana, di ba, dapat nagpapapasok siya para maintindihan namin kung paano yung gagawin namin. Gaya nagkaroon ako ng momentum na maayos ko yung mapamiliarize ko yung dapat kong gawin, hindi ko nagawa. Nag-uumpisa na ako na ayusin, kaya lang hindi ko maayos-ayos gawa ng ayaw niya magpapasok. So, ano naman ang gagawin natin, di ba? So, ngayon, tapusin ko lang itong training ko. Kasi after ng training ko, 12 oras na akong mag-duty. Ang duty ko is parang 12 hours na ang duty ko. 8 to 8 na ako. Pero kung meron nang nakuha si sir na isa pang empleyado, mag-shifting kami. So, pwedeng 8 to 5 lang ako, and then, yung isang kasama ko is 12 to 8. Ganun. Since wala pa, talagang no choice ako kundi mag 8 to 8. Pero sabi naman ni sir, magbabago naman daw yung schedule once na meron na akong makakasama. Ganun din yung isang kasama ko, 8 to 8 din siya. Madali lang naman yung trabaho, hindi naman siya toxic, hindi kagaya din kay Doktora na super duper toxic. Tsaka doon, babapanik ka ng babapanik, tapos meron pang isang empleyado na tagapagmana ng isang company. Inayos ko yung mga papeles na dapat kong ayusin, ganun. Tapos nung naayos ko na, siya naman ang nag-send ng mga, siya yung nag-send sa email ng mga requirements doon sa PhilHealth. Kasi hindi na ako pinapasok ni Doktora. Tapos siya yung nag-send ng requirements. Tapos hindi niya nabasa, nakapangalan yung doon sa clinic, hindi naman nakapangalan sa akin. Tapos ang press release niya kay Doktora, ipinangalan ko daw sa akin yung clinic. Aba, saan ka na nakakita na empleyado ipapangalan sa iyo yung clinic, diba? Siyempre, ang naggawa nung filing ko is yung PhilHealth. Hindi naman ako, hindi mo naman sasabihin sa PhilHealth ko, huwag mong ipangalan sa akin yan kasi baka magalit si Doktora o magalit yung isang tagapagmana ng clinic, gano'n. Pinangalan ko daw sa akin yung clinic. Samantalang siya yung nag-send ng mga documents na nakapangalan pa rin. Nakapangalan pa rin kay Doktora. Pero kung saan niya nakuha yung idea na ipinangalan ko daw sa akin yung clinic. O diba? Bongga siya. Bongga siya dun. Kaya si Doktora naman,
to the panic ang doktora. Sabi niya, bakit Janita? Bakit nakapangalan sa'yo? Hindi ba dapat sa akin dahil anya ako ang may-ari o kaya dun sa pangalan ng clinic. Biruin mo, siya na approver. Siya pa yung representative. Tapos ang ka nakakita na may-ari ng isang clinic. Siya yung may-ari ng clinic. Tapos meron pa siyang company ID. O diba, bongga. Siya na ang may company ID. Yung may-ari, may company ID. Ngayon lang, tagal ko na nagtatrabaho sa corporate world. Ngayon lang ako nakakita ng may-ari na may company ID. Yung mga general manager yan, yung mga empleyado pa rin kasi yung mga yan. Pero yung may-ari ka ng isang may company ID. So, nang galing yun? Diba? Nakakaloka. May company ID. May-ari ng company. May company ID rin. Magugulat na lang ako kung magta-time in pa yung may-ari. Baka magta-time in pa yung may-ari nun. Tapos maglilib din siya, may automatic leave din siya. Nakakaloka. So, kaya ako, baka Saturday o Sunday pupunta ako ng clinic doon. Magre-render na ako ng aking resignation. Hindi ko na siguro kailangan pang mag 30 days notice o kasi di naman niya ako pinapapasok. Ba't ba akong mag-notice ng 30 days? Diba? Hindi naman, alang-alang pasukan ko pa yun kung kailan niya gusto para matapos ko yung 30 days. So, yun, baka Saturday or Sunday, yan, magre-render na ako. Tapos, kukunin ko rin yung yung aking last pay kasi ko sa kanya pumasok ako sa kanya ng isang beses no March. Biruin mo sa isang buwan, isang beses lang niya ako papapasukin. O diba? Saan ka pa? Samantalang yung tagapagmana ng ng company, yung isa niyang empleyado araw-araw pumapasok. Kaya ayun, nagkasagutan silang dalawa. O diba? Bongga sila nag-aaway. Kasi nga, ayaw nila magpatalo sa bawat isa. Gusto kasi nila, pareho silang tagapagmana. Mga heredera. Ang heredera ng isang center. Nakakalurky. Nag-aagawan sa center. So, ayan, nilagyan ko lang ng konting patis. Maglalagay kasi tayo mamaya ng tamarind na sinigang mix. So, maalat din kasi yun. So, yun na yung magpapaalat dito. Pero nilagyan ko lang siya ng konting Takpan lang natin, hindi pa kumukulo eh. So, ayan, kuha tayo ng tamarind. Ayan, meron tayo dito gamit na, pero meron pa to, bago pa to. And then, kuha lang tayo ng bago para madagdagan natin ng konti. Kasi alam ko kulang to eh. Konting-konti lang to eh. So, dagdagan lang natin siya. So, original mix tayo. So, ayan, ito yung ating brown rice. Brown rice, guys. Konti lang yung natin kasi meron pa tayo sa sapaw. So, ito yung ating sobra. Kumukulo na. Bango-bango. Ayan. Kumukulo na siya. Medyo pakulong pa natin para lumambot pa yung pork natin. Kasi kakukulo pa lang eh. Iyan muna natin siya kumulo dyan ng kumulo. And then, hugasan na natin itong bigas para habang kumukulo siya, habang nagluluto tayo ng ulam, nagluluto na rin tayo ng ating rice. Multitasking talaga ako guys kasi wala akong time na. Ayan. Kung noon, sobrang dami kong time. Ngayon, wala na akong time. So, pati nga sa sarili ko, wala na akong time, guys. Totoo lang. Di pa ka nakakapagkulay, yung lumabas na ang mga sumpa. So, ayan, magsasaing na muna tayo para 2 beses na yung nagluluto. 2 na yung naluluto natin. Yung bigas at saka yung hindi nyo na nakikita yung ginagawa ko, guys. Magsasaing lang ako. Wait lang.
Kaya medyo wala na tayong masyadong upload ngayon. Pero mag-upload naman ako. Pero siguro hindi araw-araw kasi bawal kasing mag-vlog dun sa clinic. May pinost si sir na bawal. Siyempre, kaya tayo, kailangan natin sumunod sa mga patakaran ng boss natin. Since ayaw nila video, picture, yun. Pero kapag naman meron kaming mga client, pinipicture na namin, yun lang yung allowed. Kung may permission ng client. Kung wala, kung ayaw niya magpa-picture, okay lang. So, ang sinesend lang nila is yung resibo. So, yan. Lagyan na natin dito. Kanina, nagpalamig lang kami sa mall. Kasi sobrang init. Sobrang init dito sa bahay, guys. Sa totoo lang. Kaya nagpalamig lang kami kanina sa mall. Doon lang. Nung natapos kami mag-church, yun. Saka lang kami, upo doon, merienda, kung ano-anong merienda yung makita namin. So, ayan, lagay na natin yung ating radish and okra. Para lumalambot na rin siya habang pinapakuluan natin. Dapat to may talong, kaya lang hindi ko na kinukompleto. Basta ang importante may gulay siya. Yun lang ang importante sa. Mamaya ko nilalagay yung sinigang mix. So pakuluan muna natin ulit siya. Kasi pag nilagay natin yung sinigang mix, aapaw siya. So, ayan. Hintayin lang natin kumulo. Tapos, meron tayo ditong siling pamaksiw, siling pangsigang. Tapos, ito yung ating kangkong. Ayan, madami talaga ako maglagay ng kangkong. Ayan, marami tayong mga mantika. Yung iba, siguro i-dispose ko na. Tapos, yung iba, itatago ko na. Para itong ating lababo, wala siya masyadong laman, para hindi siya masyadong crowded. Kasi sa ngayon, overcrowded. Nung hindi pa ako nakabili ng gasol, nagbe-butane muna ako. Yung butane, nandito sa lababo. So, ang hirap, ang daming mga hindi ka makagalaw dahil wala kang pagpapatungan ng mga dapat mong ipatong. So, ayan, kumukulo na rin siya. Lagyan na natin yung ating, natin apoy. Nilagyan ko ng maraming kamatis. Ayan, kakalinis ko lang ng kalanto, kaya ayoko siyang matapunan. Kasing hirap-hirap maglinis. Ayan, lagyan na natin yung ating tamarind. Pero hindi ito lahat kasi baka sobrang asin. Ayan, pag umaga kasi, pag hindi ako nakakapagluto, meron kasing karinderya dito malapit lang. So, bumibili na ako doon. Tapos, yun yung binabaon ko. Tapos, yung katrabaho ko, nagpapabili rin siya sa akin ng, lagyan na natin yung sili. Nagpapabili rin siya sa akin ng ulam. So, dalawang ulam yung binibili ko. Isa para sa akin, tsaka isa para sa kanya. Kasi masarap daw yung ulam. Wait. Hindi nga. So, yun. Ayan, papakuluan na natin ito ng konti and then lagyan na natin yung kangkong. Mamaya-maya, magbabalat ako ng singkamas. So, magbabalat ako ng singkamas para sa amin at saka magbabalat ako ng singkamas para naman bukas. Kasi bibit-bitin ko, dadaling ko para meron kaming snacks. Ayan. So, lagay na natin itong kangkong. Kumukulo na siya. Itong kangkong na to hinugasan ko siya. Binubuklat ko yung kada dahon kasi may napanood ako nito sa Facebook. Yan. Pagkain nila may uod. Tsaka may mga ibang insekto. So ako, ginagawa ko, kahit matrabaho siya, iniisa-isa ko talaga siya buklatin. Ayan. Maya-maya to, iimpis na tong kangkong natin. Kaya okay lang yan. Hindi ko na yung tinitikman kasi alam ko na lasa niyan.
Ganyan pa lang ang kulay, alam ko na tama na yung asim niya, tama na rin yung ano niya, alat niya yan. O, diba? Umipis na yung kangkong. So, ayan, magbalat naman tayo ng singkamas. So, tinurn off ko na yung kalan natin. Dahil luto naman na yung ating sinigang. So, habang naghihintay tayo sa kanin, so, magbabalat naman tayo nitong singkamas. Para meron tayong dessert. Meron pa naman kaming pakwan dyan. Kaya lang, maghihiwa na kasi ko para bukas, hindi na ako maghihiwa pa. Kukunin ko na lang siya. And then, aalis na ako. Kasi bukas Monday. So, mahihirapan na naman akong magbiyahe. Kasi pag Monday, mahaba ng pila sa terminal. So, kailangan maaga ako para maaga rin ako sa pila. So, yung iba, balik natin. Tinanggal ko lang yung stem niya. Yan, siguro 3 lang muna yung ating babalatan sa ngayon. Ito, i-keep muna natin siya. Lagyan muna natin siya dito. So, sobrang dami ko talagang ginagawa. Yung buhok ko, hindi ko pa nakukulayan. Pero okay lang kasi pagka nagkulay ako, papanik na ako sa taas. Para doon na ako mag-iintay ng ng time. Doon ako mag-iintay ng time para kung po pwede ng balawan yung buhok ko. Yan. Mahirap magbalat ng singkamas. Bukas mo na yan. Para bukas meron ding makain si Dong na singkamas. Mas maganda to kasi. Pero ma-sugar din to ha. Kahit naman siya matubig. Ma-sugar pa rin siya. Isa sa mga hindi pwede rin kay Dong. Pero wag naman unti-unti siguro pwede. Pero yung maramihan, hindi pwede sa kanya. So, ayan, kanina punta tayo ng bayan. So, bumili tayo sa Hortaleza ng ating pangkulay. 2 na yung binili ko. Kasi, mabilis na siya magubos dahil medyo marami ng puting buhok yung kailangan natin i-cover. Meron tayong 6%. Hinahalo to dito. Ayan. Isang tube. Isang bote. Tapos, bumili na rin ako ng aking eyebrows. Dahil wala na akong eyebrows, ayan, nag-try ako sa Hortaleza, baka maganda. Kasi yung Everbilena na binili ko, maganda naman siya. Kaya lang, hindi siya naglalas ng matagal. So, try natin tong Hortaleza, baka maganda to. Tsaka mas mura sa Hortaleza kumpara sa Depth Store. Yan, sabi niya kasi, long lasting naman daw to. Yan. Brown yung kinuha ko kasi brown yung gusto ko. Ayoko ng dark masyado yung ating kilay. So, lagay lang natin dito para mamaya pagpanik natin, mabitbit natin sa taas. So, meron pa tayo dito isang 6%. So, busin muna natin yan bago natin gamitin itong dalawa. May konti pa to eh. So, sisimutin ko pa siya. Ang number ng ating pangkulay, yung brand ng ating pangkulay ay Bremond. Ayan. Meron ito nabibili online, pero kasi sa amin malapit lang. So, saka mas mura siya pagka dito lang sa amin sa Hortaleza. Ayan. Bremond. Number 6. Hindi siya dark color. Hindi rin siya light color. So, tamang-tama lang siya. So, tabi natin itong isa. Para sa future na maubos na natin to, meron tayong reserva. So, meron tayo ditong meron pa pala akong isa pa, oh. 12% naman pala to. So, yan, meron tayo dito salamin. Buhay pa ate ko, salamin na to. Kanya to eh. Kaya lang, since wala na siya, so atin na. Pamana ng, aking sister wear. So, yan, simutin lang natin to. Sayang kasi, pero yung dalawang ganito, at saka dalawang 6%, tsaka yung eyeliner ko, 197 lang lahat. Diba? Pag magpapakulay ka sa parlor, mahal.
So, ganyan ako magsimot ng pangkulay ko. Ayan, dark blonde pala ang tawag dito. Ayan. Okay. Kasi pag magpapa-parlor ka, depende pa sa length ng hair mo, yung babayaran mo. Ito, libre ka na. Ang bibili mo na lang is yung pangkulay. So, payat na siya. Ganyan tayo magsimot talaga ng Ito, isang tube niya, malaki na rin, di ba? So, natutunan ko lang to dun sa auntie ko. Dati kasi nagkukulay siya. Tapos, kinukulayan niya rin ako. Pinagpa-practicean niya yung ulo ko. Yung buhok ko, pinagpa-practicean niya. So, ayan. Dapat to, habang kumakain tayo, kumukulay na siya. Para maaga tayong makatulog ngayon. Dahil maaga tayo bukas. Dahil kailangan natin maaga dahil nga ang hirap sumakay. Alam niyo na, Monday. So, lahat ng mga empleyado, papasok. Kasi wala nang naka-work from home masyado ngayon, puro na. So, lagyan natin lang 6%. Ganito lang tsaka dami. Yan. Tapos, lagyan natin lang 6%. So, ganyan lang siya. Yan. Kung gaano kadami yung color mo, ganun din kadami yung yung 6%. Yan. So, okay na yan. Basta ang dapat is na-coveran niya na yung pangkulay mo. Yan. Doon sa mga bago lang dito, mag-apply ng mga ganito. Check nyo muna, baka may allergy kayo sa likod ng tenga. Mag-dip lang kayo ng konti, tapos ilagay nyo dyan sa likod ng tenga nyo. Kapag nangati siya at namula, ibig sabihin may allergy kayo. So, wag nyo lang ituloy, guys. Kasi, magkakaproblema kayo niyan. So, ayan. Na-blend na natin siya. Na-mix na natin yung color and yung 6%. So, ayan. I-apply na natin siya sa ating hair. Para nabababad na rin siya. Ayan. I-divide muna natin yung ating hair. May hair clip pa pala. Ayan. Divide muna natin yung ating hair. Hindi nyo nakikita. Pero, yan ang kulay niya. Blonde. Brown blonde yung ating color. Ayan, maganda siya sa light, di ba? Kaya gusto ko siya. Hindi siya itim na itim, hindi rin siya brown. Pero pag nainitan ng araw yan, dark yan. So, i-divide muna natin siya dito. Yan. Kasi, meron din portion dito na kailangan kasi siya unti-unti lang. Ayan. Bango ng buhok ko. Ayan. Dapat kasi nakasando ko ng black. Para hindi malagyan yung damit natin. Pero wala tayong choice. Nagbablog tayo. Hindi pwedeng nakasando. So, ayan. Lagyan lang natin yung ating lang. Sa may bandang anit lang yan nilalagay. Hindi na pwedeng lahat kasi may kulay na siya eh. Pare-pareho sila ng kulay. Para pag humaba, tuloy-tuloy pa lang din. So, ayan. Siguraduhin mo lang na nalagyan lahat ng color.
lang yan ha. Bandang anit lang kasi doon talaga yung namumuti. Yung mga dulo-dulo naman, di na natin lalagyan kasi bumababa yung kulay natin. Kasi kapag nilagyan natin yan, hindi sila magpapantay. Dahil syempre, mas titingkad yung kulay nila dahil nga may kulay na sila. So, mas titingkad sila magiging brown. So, kaya yun dapat na lalagyan lang natin. Magpo-focus lang tayo dun sa may white hair. So, ayan guys, kakain na kami ng handa ng aming lamesa. Ayan. Sexy, oh. So, ayan, kakain na kami. Kumukuha na ng baso si Dong. Ayan. So, mga sensitive ang ulo, ingat-ingat kayo sa pagko-color. Hanggat hindi siya hiyang sa inyo, huwag ninyong gagawin. Ayan. Sa akin kasi matagal ko na siyang ginagamit. So, okay lang yan. Ingat ka lang. So, ayan, kakain na kami. Hindi na namin kayo sasama sa aming pagkain. So, ayan, kasi maga tayong matutulog ngayon. Papatuyuin lang natin siya. Papadikitin lang natin siya sa ating hair. And then, wash ko na rin siya. Siguro mga 30 to 40 minutes lang naman yan. Ayan, so, kakain na kami. Magdi-dinner na kami. Wala pa rin si Christian. So, baka mamaya pa yung mga 10 o 11. Kasi malayo ang panggagalingan from Cavite pa siya. So, ayan guys. Ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, guys, bakit hindi pa? Mag-subscribe na and like and share ang ating videos. So ayan, end na rin natin ang ating vlog for today. Sana yung nagustuhan ninyo ang aking mumunting vlog. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel. And hit the bell notification. Aha! Para updated ka once meron akong bagong upload. So hanggang sa muli guys. See you on my next vlog. Bye!